Halos 300 ang bank account sa Land Bank ng mga Diskaya na sentro ngayon ng flood control scandal. Pero ayon sa Land Bank, walang anomalya sa paghawak nito sa mga account ng mga contractor ng DPWH. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na 70% ng higit 400 bank accounts ng tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Diskaya ay nasa ilalim ng Land Bank. Bilyon-bilyong halaga ng pera ang sangkot dito batay sa datos mula sa Anti-Money Laundering Council. Pero ayon sa Land Bank, walang irregularidad sa kanilang DPWH transactions, partikular na sa flood control projects ng ahensya. Sa isang pahayag, sinabi ng Land Bank na lahat ng pondong ideneposit sa account ng DPWH contractors ay lehitimong alokasyon mula sa pamahalaan at hindi galing sa private o unverified sources. Wala raw silang legal authority para harangin o questionin ang anumang duly appropriated government disbursements. Ipinatupad din daw ng Land Bank ang Know Your Client protocols, risk management procedures at iba pang documentation requirements sa pagbubukas nila ng accounts. Mahigpit daw na sinusunod ng bangko ang mga obligasyon nito sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act. Handa raw itong tumulong sa mga otoridad para lumabas ang katotohanan sa flood control scandal. Hindi rin daw maaapektuhan ng kontrobersiya ang kanilang trabahong mapalakas pa ang sektor ng agrikultura. Sa 427 bank accounts ng mga Diskaya, 297 ang nasa Land Bank. 4 o Big Four Diskaya construction firms ang sangkot dito. Ang St. Gerard Construction, St. Timothy Construction, Alpha and Omega General Contractor at St. Matthew General Contractor. Nakapagtala ang mga ito ng aabot sa 180 billion inflows mula 2016 hanggang sa kasalukuyang taon. Karamihan sa mga ito ay mula sa DPWH. Mayroon ding accounts ang Big Four sa 13 pang bangko. Magdadalawang linggo na mula nang ipag-utos ng AMLAC ang pag-freeze sa assets ng 26 na DPWH officials at contractors. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.